Okay, mga kapuntos, good evening po sa inyong lahat, no, sa mga kung nasaan man kayo ngayon. Kung sa inyo dyan is morning, good morning po sa inyo. Kung sa inyo po ay tanghali, magandang tanghali po. Kung sa inyo ay hapon, magandang hapon. Kung sa inyo ay gabi, magandang gabi. At kung sa inyo ay madaling araw, magandang madaling araw po. No? Okay, so ako'y napag-isip ko naman ulit na mag-record na naman uli ngayon kasi kanina habang nag-i-scroll ako sa timeline ko, bigla lumitaw sa akin yung post ni Timbangan sa Katarungan, yung kay June de la Peña. At isa doon sa mga post niya, nasabi niya doon is kapag sinunod lang daw natin ang Biblia, magiging sabadista daw tayo. Totoo ba yun? Yun ang ating alamin sa hapon na ito, kung totoo ba talaga na kapag tayo sumunod lang sa Biblia ay magiging sabadista daw tayo. Okay, maganda ito. So, ating simulan ito sa natin sa pagtalakay. Ano po? Totoo ba 'yon? Based ako kasi dati akong naging SDA. No, bilang dating SDA, alam ko yung mga paraan ng pagtuturo ng SDA. At abangan nyo po bukas po sa Punto por Punto po YouTube channel po. In-upload ko po doon yung talakayan namin ni Leomar Balasabas na Bisaya po yon, saan nahirapan siyang tindigan na ang Roman Catholic Church was founded by Satan kasi unang-una wala siya napatunayan na si Satanas ay nagtayo ng iglesia. Kaya doon siya naging kawawa kanina. Okay, no? So, totoo ba yon? Ang sagot ay hindi po totoo yon. Bakit? Kung talagang tayo'y susunod lang sa Biblia, alamin natin kung sino ang kinausap doon sa Exodo 20, versikulo 8 hanggang 11. Yun. Kung intended mo talaga na sundin ang sinasabi ng Biblia at hindi yung mag-out of context ka, hindi ka magiging sabadista. Ha? Talagang hindi ka magiging sabadista. Alam nyo kung bakit? Kasi kung gusto mong malaman kung sino ang inutusan doon sa Exodo 20, versikulo 8, alamin mo kung sino ang kausap. Sabi nga ni Father Richmond Nilo, bago yun pumanaw, bago yun pinatay, sinabi niya na sa pag-aaral ng Biblia, kailangan mo nang alamin kung sino yung kausap. Ha? Sino yung kausap? Bakit siya sinabihan? At ano ang reason kung bakit siya sinabihan? Ngayon, ating alamin dito sa Biblia, sino ba yung kausap? Okay. Sino bang kausap? Ating puntahan sa Exodo 20, versikulo 2, kung sino ang kausap. Narito ang sinasabi ng Biblia kung sino kausap. Sabi ganito, "Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin." Sa madaling salita, ang kausap dito, yung mga inilabas sa Ehipto at kung saan sila naalipin. Ang tanong, tayong mga Kristiyano na nagbabasa ng Biblia, kapag nabasa natin ang versikulo 2, malalaman ba natin kung sino kausap? Siyempre, malalaman natin. Pero alam nyo ba, kapag SDA ang nagturo niya, sasabihin ang kausap dyan tao. Bakit sasabihin nila na tao para idamay kayo? Uy, para sabihin nila doon para idamay nila kayo dahil yun ang kanilang intensyon. No, yun ang kanilang intensyon na idamay kayo sa kanilang maling unawa. Sabi nila tao yun. Wala na silang pakialam kung anong klaseng tao yun. Yun ba Amerikano, yun ba Hapon, yun ba Inchik. Basta tao. Pero specifically sa Biblia, maliwanag naman kung sino yung mga taong naalipin sa Ehipto. Alam naman natin na walang Inchik, walang Kano, walang Hapon doon. At syempre, alam din naman natin na walang Pilipino at Amerikano doon.
Kung meron mang nahalo sa kanila sa mga Israelita doon, yun yung mga taga-Ehiptohanon. Mga taga-Ehipto ang nahalo sa kanila. Kung meron mang nahalo ng mga hintil, walang Pinoy doon. Oh. Ay yung sinasabi dito ni June de la Peña sa kanyang Facebook account na timbangan sa katarungan ay isa lamang bunga ng kanyang kahibangan. Hindi bunga ng katotohanan, timbangan daw. Timbangan mo dadayain ng timbangan. Ba't mo dadayain ang timbangan kung talagang tagsasabi ka ng totoo, sabihin mo lahat, straight to the point. Straight to the point. Hindi yung liko kung saan, sino kausap dyan? Tao. Sinong tao? Basta hindi unggoy. Tama ba yun? Tao basta hindi unggoy? Hindi tama yun para sa akin. Hindi tama talaga yun. Oh? So, ngayon, ang kinausap pala doon, mga Israelita. Ikaw, alam mo sa sarili mo, hindi ka naman Israelita, ba't ka susunod? Ngayon, pagdating sa panahon ng Kristyanismo, kung saan si Kristo nagtayo ng iglesia, itinuro ba niya o iniutos ba niya sa iglesia na kanyang itinatag na mangilin ng 7th-day Sabbath? Alam kong wala. Yung sasabihin ng mga Sabadista, meron. Sasabihin mo naman, saang talata mo nabasa na inutos ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano na mangilin ng Sabat? Sasabihin, Marcos 2:27. Ang Marcos 2:27 ba ay utos? Wala akong maalala na merong Bible scholar o may alam sa grammar ang magsasabi ng Marcos 2:27 ay utos. Ina ninyo ha, babasahin natin yung sinasabi sa Marcos 2:27. Ating silipin ang sinasabi sa Marcos 2:27. Anong sinasabi rito? Teka, ayusin ko muna. Yan. Ang sabi ganito. Then Jesus said to the Pharisees. O, sinong kausap? Kristiyano? Ha? Kristiyano kausap? Halata namang mga Parisiyo yan eh. O. Tanin nyo? Ang kausap sa Marcos 2:27, Pariseo. Pag sinabing Pariseo, Sabbath keeper yon. O, wala namang Pariseo yung Dumingista. Ngayon, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Sabi, the Sabbath day was made to help people. Sinong people ito? Eh di yung mga kamag-anak ng mga inilabas sa Ehipto, wala namang Pinoy dyan eh. Walang Pinoy. Actually, hindi nga iniutos sa mga hintil na mangiling kayo ng 7th-day Sabbath. The Sabbath day was made to help people. Tama, sa kanila. Sila yung inutusan yung mga Pariseo, yung mga lahi ng mga Israelita at mga hintil na kasama nila na nirahan doon sa Israel. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ang mga tao hindi ginawa para maalipin o maging sunod-sunuran sa Sabbath. Anong nangyari sa mga SDA ngayon? Silang lahat sunod-sunuran. Naalala ko dati nung SDA member pa ako, meron kami kasamahan na yung graduation ng kanyang anak ay mangyayari yung pagpasok. Mangyayari sa araw ng Sabado. Alam niyo, desisyon ng ama, huwag papuntahin sa eskwelahan yung anak. Yung anak hindi nakapagpasok sa school. Ang ginawa lang nila, pinuntahan nila yung school at hiningi yung diploma bilang katunayan na siya nga ay nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi dumaan sa gitna, nakapaglakad yung kanyang anak, may award pa nga naman sana. Yan ang nangyari. Hindi nakapaso sa Bisaya kasi nakapaso ang tawag doon eh. Yung maglalakad sa gitna, tatawagin yung pangalan mo, babasahin lahat ng mga awards na natanggap mo. Ang dami pa naman sana niyang award, pero walang ni isang mang magulang pumunta doon. Ang reason lang dahil araw ng Sabado.
So, masasabi ko talaga sa pangyayaring yon, Seventh-day Adventists were ruled by the Sabbath. Pero ang sabi sa Biblia, people were not made to be ruled by the Sabbath. Pero sila ruled. Ngayon, sa pahayag na ito, yan ba utos? Ha? Sinong best in English teacher? Oh, yan na. Sinong best in English teacher ang magsasabi na sa grammar ng talatang ito, utos yan? Baka sakali meron silang maipresenta meron silang maipresenta na English teacher na magko-confirm na sila daw ay tama sa kanilang unawa na yan daw ay utos. Kasi lahat ng mga Sabadistang nainkwentro ko, tinanong ko sa bagay na yan, tinanong ko sila, ang sagot nila lahat, utos daw yan. Wala mo na ako nakita na utos yan. Ano nangyari na naging utos yan? No? So, tapos ano yung karugtong? Ating idugtong yung karugtong niya. 28. So the Son of Man is Lord of every day. Ang Panginoon ay, ang anak ng tao ay Panginoon ng lahat ng araw. Oh? So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Ano ibig sabihin ng even the Sabbath? Hindi under yung si Kristo sa Sabbath. He is above the Sabbath. He is not under the Sabbath. Nakapagtataka sa kanila, lilitaw nila nga si Kristo daw sumusunod. Na? Sumusunod, ibig sabihin under. Yan nga sumusunod, diba? Under? Hindi ka naman susunod kung hindi ka under. Halimbawa, nito, nakalagay dyan, taxi no entry. Nakalagay may karatula, taxi no entry. Ang dinadrivean mo, tricycle. Pumasok ka doon sa no entry, taxi no entry, pumasok ka. Ang gamit mo, tricycle. Ang tanong, huhulihin ka ba? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi hindi ka under sa naturang kautusan. Kung jeepney ang pumasok, huhulihin ba? Hindi rin. Kung truck, kung motor, kung bisikleta, papasok doon sa taxi no entry, huhulihin ba? Hindi. Pero pag taxi ang pumasok doon, siguradong kalaboso siya. Yan ang gusto kong mapansin ninyo. Ang gusto kong mapansin ninyo. Kung hindi para sa iyo yung utos, nasa iyo na yan kung susunod ka o hindi. Alam mo, tricycle driver ako. Nakalagay dyan, taxi no entry, ayaw kung pumasok, huhulihin ba ako? Hindi rin. Pag pumasok ba ako, magkakasala ba ako? Hindi rin. Pag hindi ko pumasok, makakasala ba ako? Hindi rin. Bakit? Hindi naman para sa'yo yung utos na yun eh. Oh. Yung Exodo 20, para 8 verse 11. Saan ba inutos yun? So, inilabas sa Ehipto. Oh. Dami ba tayong mga Pilipino doon? Hindi tayo damay doon. No? So, kung talagang tayo'y susunod sa tinuturo ng Biblia, hindi tayo magiging Sabbath keeper. Tingnan yung mga apostol. Pagkatapos ng si Kristo ay namatay, hindi sila nagtitipon sa araw ng Sabado. Ha? Sila nagtitipon sa araw ng Sabado, sila nagtitipon sa araw ng Linggo. Ating basahin yung Biblia. Saan ba talata? Nakalimutan ko naman yung talata na yun eh. Tingnan ko lang muna ha. Siguraduhin ko muna ha nasa ano yun eh, 1:20 yata yun, 20:19. Oh, eto 19 ng 20:19 ng Juan. Kinagabihan ng araw ding yun, na unang araw ng linggo, habang nakasarang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Kailan nagpakita ang Panginoong Jesucristo? Sa araw ng linggo. Unang araw yan eh. Nasaan siya nung Sabado? Oh. Nasaan siya nung Sabado? Wala siya nung Sabado. Wala siya. Nagpakita siya araw ng linggo. Pagkatapos niya, nawala si Kristo.
O kailan siya ulit nagpakita? 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. O, kailan sila ulit nagtipon? Linggo pa rin. O, yung mga SDA, kailan ba nagtitipon ng mga SDA? Sabado. O, ang mga apostol, kailan nagtitipon ng mga apostol? Linggo. SDA, Sabado. O ano, pareho? Masyadong malayo sa totoo. Masyadong malayo talaga sa totoo. So, di nyo makikita na ang mga apostol, hindi mga Sabadista yun. Yung kanilang pagpasok doon sa sinagoga, nung sinasabi ni Dan Maasin na related doon sa Marcos 1:21, yun ay related sa Lucas 4. Sa madaling salita, wala pang iglesia na tatag si Kristo noon. Wala pa. O, di pumalpak sila. So, kung susundin lang natin ang Biblia, hindi tayo magiging Sabadista. Maliban na lang kung sasadyain mong out of context ang talata. Sasabihin nila, sinasabi sa iyo, ipangilin mo. Sino kausap? Ikaw na nagbabasa. Kung kanilang gaganyanin na pagtuturo ng Biblia, out of context nila, natural. Michael, you go there to Mamakaw. So, pakinggan nga natin. Wala naman, di naman naka-under yung microphone sa kabila. So, nagrosaryo daw sila. Sabi dito ni Eva Aragones, good evening bros, Jando, malingaw jud ko sa imuha bisag nagakuskus ko og inodoro. Wow. Talaga te, inodoro sa Arabo. Mawala akong kapoy og dagan ko makatunan sa punto por punto. God bless Brad watching from Dubai. Okay, no? And ito tayo kay Marky Ruelan. Bro, tanong ko lang, anong nangyari kay Bro Denmar? Okay, doon tayo kay Bro Denmar. Base doon sa mga kasabihan, kay nung nasa CFD pa si Bro Denmar, based lang yun sa mga naririnig ko para siyang uhaw sa leadership. Gusto niyang maging leader. No? Naalala ko dati, sa punto por punto, nung kinuhanan namin siya ng kanyang testimony, hindi maganda yung feedback na natanggap namin na hindi doon niya nagustuhan. Ewan ko lang kung totoo ba ito. Pero hindi doon niya nagustuhan kasi hindi namin siya binigyan ng stipend. Kasi in-interview namin siya, hininga namin siya ng video niya, na kanya pagpapaliwanag na siya ay na-convert from SDA to Catholic. Pagkakaalam ko, may nakarating sa amin na balita na hindi nagustuhan ni Denmar daw yun dahil di siya binigyan ng stipend sa kanyang ginawang effort na bigyan kami ng testimony niya. Nakarating sa amin yun. Di ko na malala kung sino ang naglabas ng kwento na yon o nakarating sa amin yun na hindi natuwa si Denmar Santiago kasi hindi namin siya binigyan ng allowance stipend. At sa mga mga ilang taon yata o naabot ba ng taon yon o ilang buwan, na pagkakaalam ko, parang gusto niyang maging leader ng isang samahan. No? Gusto niya maging isang leader. Siya yung namumuno, siya na mamahala. Kaso yung ibang CFD ayaw pa-under sa kanya. At laking taka ko, muling nagbalik sa SDA. CFD na siya. Alam niya na ang Catholic Church was founded by Christ based on evidences. Alam niya rin na ang SDA was founded only by Ellen G. White in 1863. How come nagbalik siya ron? No? Malalaman nyo talaga yung talagang sincerity. Ako sa totoo lang, hindi ko naman nakalain na darating yung panahon na magiging mapupunta ako sa ganitong yung sitwasyon . Dati wala sa akin yan.
No? Nung ako SDA, nag-aral ako sa Katoliko, nalaman ko Katoliko totoo, tapos pagdebate ko sa Katoliko, nalaman ko totoo. Nalaman ko totoo, sa pagdebate ko sa Katoliko, hindi ako sirado isip. Unang-una, hindi ako siradong isip. Obserbahan ninyo, pag may nakatalakayan kaming SDA, lahat sirado isip. Oh. Si Julito Daig, sabi niya, ang Katoliko daw is atheist. Ha? Atheist? Tinanong ko siya, saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church is an atheist? Sabi niya, kasi kayo ay nagpauto kay Constantino. Ano naman kanyang inutos sa amin? Mga doktrina daw ginawa ni Constantino. Anong doktrina ginawa niya para sa amin? Di na makasagot. Pero pinipilit nila. Yung kanilang pagpipilit ng isang bagay na alam nilang walang ebidensya kundi gawa lang ng kanilang katang-isip, pinitindigan nila yon. Sa akin, dati hindi ako ganyan eh. Nang tinanong ko yung mga SDA, sino ang founder ng Roman Catholic Church? Tinanong ako ni Wendell, sabi nila si Emperador Constantino. Sabi ko naman, saan ebidensya natin si Emperador Constantino? Walang ibinigay na ebidensya. Sabi na nila, unawain mo lang na siya yung nagpalaganap sa Roman Empire ng Sunday keeping. Sa Roman Empire, pero yung sinabi mo na nagbigay siya ng doktrina, siya yung bumuo ng doktrina na Sunday keeping, asan yun para sa Roman Catholic Church? Walang ibinigay. Buti na lang hindi sirado ako mag-isip. Buti na lang binuksan ng Panginoon ng aking isip at hindi ako gaya ng mga SDA na talagang sirado isip. Okay. Basa pa ako rito, ha? Raquel Empainado Bello, ang gwapo mo bro, Jando ah. Pumuti yata kayo ngayon. Straight to the point. Pumuti raw ako. Salamat at pumuti ako. Okay. Ibig sabihin, nagbunga yung hindi ko paglabas ng bahay. Mahal na mahal ka daw bro, Jando ni Bliss, sabi ni Ate Marites Delphine. Wow, thank you. And then, tingnan natin yung ibang wala naman sinabi na Sabado, maliwanag sa ikapitong araw, sabi ni Linos Incuwa. Wala raw sinasabi na Sabado. Okay, maliwanag sa ikapitong araw. Yun na nga, ikapitong araw, eto pa. Isa pa sa mga sa mga nagiging error ng mga ibang CFD kasi dinidinay nila na yung ikapitong araw, Sabado. Unang-una, yung Greek word niyan is Sabaton. Sabaton. Ha? Sabaton. Sa Latin, Sabati. Sa Spanish ng Sabati, Sabaton, Sabado talaga yun. Sabat, Sabaton, Sabati, Sabado talaga yun. Ang problema ngayon lang, sa atin ba inutos yun? Ang sagot, hindi. Halimbawa ganito, presidente, may military, may doktor. Inutusan ng presidente military, sagupain nyo yung mga rebelde. Tapos yung doktor nakisawsaw doon, sumagupa sa rebelde, namatay, pananagutan ba ng presidente yun? Hindi. Bakit? May sariling trabaho ang doktor. Silang magpagaling sa mga sundalong naapektuhan ng gera. Ang sasabak sa gera yung sundalo. Ba't siya sumuko doon? Doktor naman siya. Hindi ba? Ba't siya susugo doon? Ang utos ng presidente para lang sa military. Ba't siya sumali? Doktor siya. Ganyan lang po yun. Okay, Bernarda Ibarzabal. Good evening, God bless us. Edgar Bumanla, God bless you always, whether you're doing good in preaching and defending our Catholic faith. Okay, ito naman ako sa sa isa naman nating commentary naman dito. Okay, sabi ni Gilier Pacanya, halada, dili man katawo. Surah Al-Baqarah 265. Ang ayo sa Sabado, unggoy, orangutan, gorilla, tsunggong. Tingnan mo ang utak nitong si Gilier Pacanya, natabunan ng kanyang katabaan. Hindi na umaandar ang utak ni Gilier Pacanya kasi nangibabaw ang kanyang katabaan. No? Naniniwala ka na para sa Surah Al-Baqarah, edi mag-Muslim ka. Ano ba naman to? Naniniwala ka sa Surah Al-Baqarah, edi mag-Muslim ka.
Kami, hindi ako naniniwala sa Surah Al-Baqarah. Kasi sabihin ba doon na ang ayaw sa baduunggoy, bahala kayo sa buhay nyo. Oh, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ako naniniwala sa Surah Al-Baqarah. Kung naniniwala ka, mag-Islam ka na lang. Magsyahada. Oh, okay. Sabi naman dito ni Matt Fernandez, Bro Jando, tanong ko lang, kung ang gobyerno na mamigay ng ayuda sa lahat ng tao tapos ang schedule araw ng Sabado, pupunta kaya ang mga SDA? Pupunta yon. Ayuda na yan eh. Ayuda na yan. Kaya ba kalilimutan? Pupunta yon kahit basta ayuda. Oh. Mikael Katedrilya. Tama ka, maging Sabbath keeper ka pero hindi Bible ang sinunod nyo kundi aral ng mangmang na Padre Di Palda ninyo. Wala akong maalala na meron kaming Padre Di Palda. Ha? Kasi wala namang inuto ang nasa Biblia kasi ang pare magsusuot ng sutana. Wala sinasabi sa Biblia na ang mga ngaral magbarong Tagalog. Sa Biblia, ang mga ngaral magsusuot ng sutana. Basahin ko ha. Sutana ha. Okay, sutana. Search ko muna yung word sutana para makita anong talata yon. Okay, eto tayo sa ating silipin dito sa Exodo 28:4. Ito ay tumutukoy sa mga pare ng mga Sabadista. Pare ng Sabadista ito at tingnan ninyo. Anong susuotin ng pare ng Sabadista? Exodo 28:4. Tingnan ninyo kung Amerikana ba. Ang sabi ganito, maukini ang bisti nga ilang himuon, tabon sa dughan, epod, sotana. Oh, sotana. Ang mga original na Sabadista, sutana ang suot. Ang SDA, sutana ba yan? Nako. Kayo yung kawawa, walang sinasabi sa Biblia ng mga ngaral ay magsuot ng barong Tagalog. Bad shot ka talaga kapag ikaw yung nagipag-ano sa akin, no? Sabi niya, puro ka lang lawe dyan do. Tiyan mo, ikaw yung nabutata ngayon. Wala sa Biblia na ang mga ngaral ay magbarong Tagalog. Wala. Sabi ni Carlos Orteliano, mga Hudyo daw, mga SDA. Anong Hudyo? Mukha nyo pa lang, mukha ng mukha ng Afghanistan. Hudyo. Mukha nyo, tinan nyo yung birth certificate. Ano yung kanilang citizenship kung Jews ba? Sinungaling talaga itong mga SDA. Sanay na sa kasinungalingan, ano? Kevin Oliver Barreda Edrolin, kahit ano pa aral ang mga SDA, peking simbahan pa rin dahil tatag lang ni Ellen G. White noong May 21, 1864. O, tama. Kahit na anong gawin nyo, bali-balit rin nyo man yung mundo, hindi nagbabago ang totoo, founded by Ellen G. White kayo. Ibig sabihin, sulpot. Okay, sabi naman dito ni Jolly Bacor, hanapi og sayop Jando. Partig yung hanapa sa sayop. Partig yung kita sa sayop. Kita kayo. Ang sinabi, ang naalipin sa Ehipto, silang inutusan. Kayo, naalipin kayo ron? Bad shot talaga kayo. Talaga kayo, bad shot talaga kayo. Looy man kalagi dyan do, tong nagdebate mo ni Maasin, wa makakatubag. Ako daw wa katubag. Si Maasin ngayon, tinanong ko eh. Unang-una, yung tanong ni Maasin is out of topic yon. Ang pinagdidebatehan namin yung Lord's Day sa Revelation 1:10. Papunta ba na ako sa Deuteronomy? Kung may utak pa dan Maasin, out of topic yun. Diniklara na nga ng moderator out of topic, itutuloy pa rin. At kung may alam ka sa debate, Jale, kung may alam ka sa debate, sa basic rule ng debate, ang tanong na wala sa paksa, hindi talaga yan pwedeng sagutin. Alam nga, sasagutin mo, hindi nga yun ang paksa. Ano ang paksa?
yung Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10. Saan ako pinapupunta ni Dan Masin? Sa Deuteronomy chapter 5 verse 15. Hindi ngayon ang topic eh. Ang topic Revelation chapter 1 verse 10. Hindi Deuteronomy. Naku, kung may utak ka, Jolly, talagang hindi ko sasagutin yun. Dahil out of topic yun. Anong gusto nyo? Lumabas ako para sundin lang kayo? Lelang. Mga sabadista talaga. Wala talagang alam sa debate, ano? Francis, Benedict, Canlas, Bro JD, ang lahat ng paninindigan ng mga sulpot ay nakasalalay sa Biblia pero wala ni isa man sa kanila ang lumitaw bago pa nabuo ang Biblia. Paano mo yan sila paniwalaan na sila ang tunay na simbahan ni Kristo? Tama. Tama. Lumabas ang Biblia? Wala pang SDA nun. Mga SDA na nagkiklaim sila na sila daw yung true church, magbigay kayo ano ang contribution na ginawa nyo noong panahong binubuo ang Biblia at ginawang libro. Anong ginawa nyo? Kung kayo ang tunay, anong ginawa nyo? Wala. Bakit wala? Kasi hindi pa sila existido. Hindi sila existido, kaya sila wala doon. Ganun lang kasimple yun, no? Okay, dito naman tayo kay sino pa iba dito? Bonelito Patige. The best joke ka mo explain, Bro Jando. God bless you. Watching from ano nga yung KSA Kingdom, nakalimutan ko. Pero taga Bohol. Bikay Katedrilya, ako ninyong mga tanga na tao, kay ninyo ang aral ni Daot Jandowe at mga pari di palda dahil fake church naman kayo, simbahan nyo wala sa Bible. Ito pa. Isa pa ito si Bikay. Alam mo, dati nang SDA pa ako, hanggang ngayon, wala pa akong nakitang sinumang pastor na nagpatunay na hindi si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. Bakit bukod tanging Katoliko lang ang may lakas ng loob itanong yan sa mga sulpot? Kung hindi si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church, sino? Bakit hindi magawang itanong yan ng mga sulpot? Kasi alam nilang may sagot ang ganyan tanong. Yan no, tinan nyo na. Bakit hindi magawa ng mga sulpot na itanong sa ating Katoliko during the debate, kung hindi si Kristo ang founder ng Seventh-day Adventist na kinabibilangan ko, sino? Ba't hindi nila magawang itanong yan? Kasi alam nilang sulpot sila. Ganyan lang yan. At yung mga kumukontra, hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita. Pinapakita lang laway. Naku. Wala talaga. Julie Basco Junia Cañete, watching from Canary Site, Pulumulok, South Cotabato. Good evening everyone. Mga sektang pera ang mga sulpot, kaya salamat sa mga saved at marami natutunan mga Katoliko. God bless inyong lahat. Okay. Kingdom of Saudi Arabia pala, sabi ni Boyet. Okay, I think ko ito. Sabi dito naman ni basa tayo ha. Mga trying hard na Hudyo, sabi ni Jonathan. Oo, trying hard sila. Hindi sila mga Hudyo. Manolito Ginitaran, Bro JD, may deliverance ba si Father sa pizza 23-24? Anong pecha yun? 22-23-24. Tinang ko lang muna. 22, 23, 24. 22, 23, 24. Tingnan lang natin kung wala ba siyang lakad niyan. Baka meron siyang talk. Kung meron siyang talk, wala siya niyan. Pero open pa rin yung office. Ang Sabado, bro, mauna ang Sabaton, day of rest, dili na siya Saturday. Ang Saturday is the day of the god Saturn. Ha? Ang Saturday is the day of the god Saturn.
Eva, Chango, Eve, sa lahat, silang ang tunay na maliligtas, founder Jesus Christ, 33 AD, Reynaldo Panal, bro, JD, ano daw, giusob sa Katoliko ang tinuod ng ngalan sa Diyos o ni Jesus, nga Yahshua man kuno, salamat. Dili ang sige, ating granting, sige, kita na lang. Ang nagsulat ng New Testament, mga apostol at ang kanilang mga disipulo. Sa Greek New Testament, ang kanilang ipinangalan kay Jesus, Jesus. Aware sila na Yahshua ang kanyang Aramaic name. Alam na ng mga apostol yan. Pero sinulat nila sa Grego yung Jesus Christos. Walang mababasa sa Grego na pinangalanan siyang Yahshua Hamasya. Wala yun. Ang pangalan niya sa Greek word, Jesus. Nung siya'y pinako doon sa cross, may isinulat sa kanyang karatula sa ibabaw niya, Jesus of Nazareth, King of the Jews. 3 lingwayang ginamit doon. Latin, Hebreo, at Grego. Huwag mong sabihin sa akin, yung Grego doon, Yahshua pa rin yun. No. Huwag mong sabihin sa akin, yung Latin doon, Yahshua pa rin yun. No. Mali talaga, sobrang mali. Ang nag-translate yung mga apostol, at dahil Katoliko sila, tinatanggap ko ang sinasabi mo, Rinaldo. Okay. Jerry Katana, good evening, bro Jando, watching from Manila. Jerl Eureka, good day mga kapatid, I'm Catholic. Francis Benedict Canlas, alam mo bro JD, kung minsan kung makinig ako sa reasoning nila SDA, parang ang dila nila hindi konektado sa utak nila. Sa bagay, agree ako dyan. Okay. Tayo kay Manolito Ginitaran, parehara na bro nga ang curfew sa among lugar alas 10 PM. Bawal na lumabas ang tao. Ibig sabihin, sa lugar ninyo, Gilier pa kanya, kasama sa curfew namin dito dahil tao din sila. Sa lugar nilang Gilier pa kanya. Tao yung nasa lugar niyo. Sa lugar nila Manolito, may curfew ng 10 PM. Ibig sabihin ba, nag-curfew sila, damay yung lugar ni Gilier pa kanya. Sinasabi ko sa inyo si Gilier pa kanya nagiging bobo na. Bakit? Nangingibabaw ang kanyang taba sa utak. Namang si Bingding Lasa Palace, guys, DA close-minded kayo, feeling na jud kayo nila sila insakto. Layo ra ba ya jud kayo sa tinod ilang ilogos nga nasa lay connection sa kano nga si Egg White. Eto, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Noon na nyo nang ako'y pumasok doon sa programa niya, di ba Calares? Para lang wag akong gumamit ng mga world history, inunahan niya ako na wag paniwalaan ng world history kasi nasa world history ang Darwinian theory. Ganon? Kung ganun pala, bakit ang mga SDA gumagamit ng history, ng world history? Kung ayaw pala yung paniwalaan dahil sa Darwinian theory. Nasaan ang utak ni Bacalares? Tingnan nyo, takot pasukin ako sa punto por punto. Sa kanyang programa, 3 beses ko na siyang pinasok. Dito, pumasok ba siya? No. Bakit? Duwag. Okay, Nilbert Cañete, bro, dyan doon sa naitabo sa ubang mga schools karon nga magtudlo naman sa mga bata nga gikan ng tao sa unggoy daw. Unsay mong komento ani? Yes, tinuturuan nila ang mga bata na ayon sa katuluan ni Charles Darwin na ang tao daw galing sa unggoy. Tinuro din sa amin niya, kaya nga aware na ako nga si Charles Darwin nagturo Bakit sinasabi doon? Ang tawag dyan is Charles Darwin's theory. Totoo, tinuturo 'yun sa mga sa araling panlipunan. Nasa araling panlipunan 'yan, araling panlipunan sa Manila kasi sibika at kultura. No? Sa pagdating sa high school, araling panlipunan. Ano nga 'yan sa sa elementary sa Bisaya, nakalimutan ko anong tawag diyan
Oh, sa Manila, Sibika at Kultura, sa high school, Araling Panlipunan. Tinuturo yan dyan, pero kumpleto ang katuruan na ang tao ay galing sa unggoy ayon kay Charles Darwin. Ayon kay Charles Darwin. Bakit? Si Charles Darwin naman talaga ang originator ng idea na yan. Siya ang originator. So kahit ituro pa yan sa mga kabataan, alam ng kabataan na yan ay katuruan ni Charles Darwin. Oh, ganyan yan, ganyan. Sana maintindihan ng mga sulpot ng mga Sabadista. Orly de la Cruz. Sabi ni Orly de la Cruz, good evening, Team Maria. Sabi naman ni Elmer de Rama Avila, Bro Jando, good evening. Magsuot na naog sutana ang mga pastor sa Sabadistang SDA. Julito daig hilak jud kamigo sa ako. Hilak? Wala ko na inunduman na naghilak ko ah. Ano ba itong mga Sabadista na nasanay na sa kasinungalingan? O naging bobo na hindi nila alam ang pinagkaiba ng tawa sa iyak? Ako dati, pag umiyak yung bata, alam ko umiiyak yung bata. Tapos Julitong, ibis na malaki na edad, matanda na, hindi na alam niya kung ano ibig sabihin ng iyak. Ano ba naman si Julito? Kung kailan ka pa naging matanda, saka pa naging bobo? I-search sa Google, cry. Ano kaya yung cry? Ating tingnan sa ano ha, sa Google ha. Ano yung cry? Tingnan natin kung anong lalabas sa resulta. Okay, ating tingnan kung anong lalabas na resulta sa cry. Eto. Cry. Images. Yan ang cry. May luha. Julito, kailan ka pa naging bobo? Ha? Ilang taon ka na ba sa mundo at ba't ngayon bobo ka na? Yan ang cry. Yan ang at palitan, baka sabihin nila English kasi yan eh. Tagalogin natin, iyak. Ayun. Yan ang iyak. Oh. Ano yan ang iyak. Yung batang babae, nakatawa pero tinan mo may luha sa mata. Yan ang iyak. Ano naman to si Julito Daig. Kung kailan naging matanda, nasa ka pa naging bopors. Ay nako, Julito. Hilak ka diha, rescue, dili man gani ka kahibalo sa spilling o spilling. Okay, tayo kay Peter Terpe. Peter Terpe, deleted na yung komento na nagmumura. Deleted na yung komento na nagmumura. Sabi naman ni ako si Absin Mark. Uy, wow, na-feeding. Sabi ni ako si Absin Mark, si Dan Maasin at Bacalaris at si Daig, anak ng demonyo. Yan, napakasinungaling. Ay, hindi na ako tututol dyan. No? Sa bagay na yan, hindi na ako tututol. Yan ha. So, sa bagay na yan, put the phone beside you and then eat your dinner. Okay, no? So, teka, nagdalawa yata yung ano ko rito, yung aking window projector, isa lang. No? So, ito tayo ngayon. Ating balikan yung pagbasa ng mga comment. Ito naman si Juniel Pristine. Old Testament, the Sabbath keeper are the Israelites. New Testament, the Sabbath keeper are the Christians. Sabbath keeper? Ha? The Christian Sabbath keeper, ang alam ko ang ino-observe ng Christians is the Lord's Day. Sabi nga ni Bishop Ignatius of Antioch, ang mga Christians are no longer observing the Sabbath. Ano daw? No longer observing the Sabbath. Tagalogin natin. Hindi na nangingilin ng Sabbath, but living in the accordance of the Lord's Day.
ngunit namumuhay alinsunod sa araw ng Panginoon. So iba pala ang Sabat, iba ang Lord's Day. Kita nyo? Yung Sabat na inoobserbahan ng mga Hudyo, iba yun sa Lord's Day ng mga Kristiyano. Ang Lord's Day ng mga Hudyo, yun ang kanilang Sabat. Ang Lord's Day ng Kristiyano, hindi yun ang Sabat ng mga Hudyo. Yan. Para maging aware kayo. Kasi kung Lord's Day ng mga Kristiyano yung Sabat, bakit ang mga apostol pagkatapos na matay ni Kristo nagtitipon ng tuwing araw ng linggo? Saan ba ang mga alagad sa araw ng Sabado? Ba't linggo lang sila nagtitipon? Kasi yun ang kanilang Lord's Day, hindi yung Sabado. Ayan ha. Para maging aware naman kayo. Brad, nga nung suko man na kay si Gilier Pacana. Ay, natural, di niya ako matalo-talo. Alam kasi ni Gilier Pacana ang pinagkaiba ng utak ko sa utak niya. Di yan yabang ha. Totoo naman talaga yan eh. Totoo naman talaga yan. Kung ililabel ko sa akin si Gilier Pacana, mukhang hanggang tuhod ko lang siya. Don't play with this one because humula po ning hotdog yabo. Oy. Si Diba naglalaro na naman ng cotton. No. Diliusikan ng cotton. Okay, tuloy po tayo. Freddy Sabatin Rosima. Alingog-ngog na sila paminawon. Feelingon ng mga SDA, wala ra ba ebidensya nila? Sige ra, claim, tama na. Puro ra alingog-ngog. No? Tapos makapalang ang kanilang mukhang sabihin, sila daw yung remnant. Ano kayo ang remnant? May Judaism pa ngayon, huwag yung sabihin kayo ang remnant kasi may Judaism pa. Sa kanyo na lang sabihin na remnant kayo kung wala na ang Judaism ngayon. Kaso, may Judaism pa. What? A cellphone? A cellphone. Okay, cellphone. Cellphone daw si Divine. Put it here, one naman ni Juan. It cannot hold on anymore. Bam ka karon. It cannot hold on anymore. Okay. Per JD si Dalianis sa Diocese of Butuan, ask unta ko if naamoy book sa CFD Bisaya nga hanay ka ng mga tubag sa mga pambato sa mga sekta. Meron po. Nanood ba kayo ngayon? Meron po. Okay. So meron po. Wait lang. Let us prepare. Okay na mo maning gibali. O ano mo ni bali, di mo ni mengonan ni tiil. Okay, I will up. It cannot stand anymore. Wala na, guban na, mo man giguban eh. It cannot stand anymore. Na, mabuak na. Okay, no, let's continue. Divine, it cannot stand anymore. It's better for you to put it on the chair. On the chair because guba na ni guba. Nagiguba ng simintuan na good. Next. Tayo ngayon sa kay Dolmar Baguhin. Magandang gabi bro Jando at sa lahat ng dito. Watching from Surigao del Sur. Okay, Matt Frego Aldovino, gandang gabi bro Jando at sa lahat ng CFD. Jerry Rublica bro, bigyan mo ng komentaryo yung Q&A ni Bahinting. Ayun sa komentaryo sa Q&A ni Bahinting, naghanap siya ng letra por letra. Wala siyang karapatang maghanap ng letra por letra kasi sila mismo walang letra por letra. Hinanapan siya kasi masyadong dito sa letra por letra. Tinanong siya ni Brother Darwin, sa inyo may letra por letra, sabi niya, eto, aminin ko,
Wala. Hindi wala. So, basura si Bahinting. Naghanap siya ng Biblia saan mababasa. Nung binasahan siya, sabi naman niya, sang translation yan kinuha. Di ba? O, sino ngayon may diferensya doon? Ay, si Bahinting ang may diferensya doon. Okay. Dati, nung buhay po yung asawa ni Bahinting, nalala ko sa Tagbilaran, meron siyang binasa. Meron siyang binasa doon. Hindi ko lang malala kung ano binasa doon. Ito tapos binigay niya sa kanyang binabasa ni Bahinting si JC Becerra nasa likod ni Bahinting. Si Bahinting takot yan kay JC Becerra. Daan nyo si Bahinting takot yan kay JC Becerra. Pag JC Becerra kaharap niya, ayaw niyang lumaban. Bakit? Alam niyang lugi siya. Ngayon, ganito. Habang binabasa ni Bahinting yung kanyang referensya, si JC nasa likuran niya, binabasa ang kanyang binabasa, hindi niya namalayan yun. Ngayon, nung nalaman, sinabi ni JC Becerra, ituloy mo. Ayaw nang ituloy ni Bahinting. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala sa karugtong. At dahil doon, binigay ni Bahinting ang kanyang referensya doon sa kanyang asawa at inipit na kanyang asawa sa kilikili hanggang nag-uwian na kaming lahat. Di na ipinakita ng kanyang asawa nung buhay pa yung asawa niya. Ang reason ni Bahinting, hindi niya tinuloy yung karugtong kasi hindi siya naniniwala sa karugtong. Sa madaling salita, sinabi ko pa nga kay Bahinting noon sinabi ko sa kanya, pinaniwala mo ako na truth seeker ka. Tapos yung karugtong ayaw mo basahin. Sabi ni Bahinting, dahil hindi ako naniniwala doon. Hindi ka naniniwala mo kung binasa. Hey, finish your food, Michael. Just a little bit. Oh. Hindi pa siya naniniwala doon, ba't niya binasa? Tanyo? Sino may problema doon? May problema doon si Bahinting. Okay, Jesus Reigns Celebration Bataan 2023. Announcement po, si Jesus Reigns Celebration sa Bataan ay February 10. Nag-commercial ng walang ano. Ba't ka dito ka pa nag-commercial? Ano ka ba naman? Okay. Remedios Abrica. At saka ito, nag-invite yung Jesus Reigns. Pag kayo pumunta, may impyerno kayo. Yan. Bakit? Secretism na yan. Katoliko kayo, punta kayo sa Jesus Reigns sa mga sulpot. Secretism ang tawag dyan. Apostasy. Kaya pag pumunta kayo doon, tinitiyak ko sa inyo, magkakasala kayo. Uy, may tumatawag. Someone is calling me. Who's calling me? Wait lang ha. Wait. Who's calling? Ay, nako. Ano kaya sadya ni Ading? Tintahan ko muna to. Ano kayang tuyuan Wait lang. Ano yung kapatid ko kasi tumatawag yung kapatid ko. Ano kayang sadya nito? Tsugutin nga natin to. Ano sadya nito? Okay. Ang nanawag man Bigyan natin. Hello. Hello. Nabasa ni mo akong chat? Oo. Okay, kung mga example na tubing ipangutana. Kato bitong kuan. Katong giampon ba? Ha? Kato bitong giampon tumgyatag example sa una nalimot man ko. Giampon? Giampon ba? Giampon. Giampon ang? Kato bang parehag ngalan ng ilahang amahan ba to? Basta, gaya lang mga example, basin ma-appeal to siya. Ay, giampon.
Basta nagisgot ka na sa ano, nalimot lang ko. Unisod, hindi ka kuan kayo. Atag lang example. I-message lang kay magpakaon sa ako sa mga bata. Kisa giampon. Basta paghatag lang example God. Naghatag lang sa nalimot lang ko. Mong kuan. Bible alone? Sa mga Bible alone. Sige. Ay, maraming ebidensya Bible alone na magagapi yan. Wait lang. What? You get it by yourself because I am working here. You get it by yourself, okay? Tayin ko na lang yung aking ano. Yan, para hindi marinig. Okay, continue na po tayo, no? Dahil alas 6:42 na po. Hanggang 6, ano lang ako, yata 6:55 kasi mag-grocery si Ate Edna, no? Ito ko naman, prepare naman ako sa aking dinner. Hindi ko pa alam, ano ba topic ngayon? Okay, tinan ko muna yung, tapos, prepare ako sa punto por punto para mamaya. Okay, ito naman tayo ngayon kay, Rinaldo Panal, salamat sa tubag bro, Father Mahaplag Leyte. From Mahaplag Leyte. Belia Briones, watching from Lipa, Batangas. God bless bro Jando. Bonilito Patige. Bro Jando, di ba haragutos Cesar Miano SDA nga buta kay grabe na kayo nagbuwa-buwa ng baba sa sigig yawit pandaot sa atong pagtunon ang Katoliko. Angay tutudloan og leksyon tong butaha to. Okay. Si Cesar Miano, sa totoo lang takot yan tawagan. Minsan may nagsuggest sa akin na tawagan ko daw si Cesar Miano sa kanyang live. Pero hindi ako makapag-request kasi iba ang may hawak ng cellphone na nagla-live. Si Cesar Miano naman ayaw namang tumanggap. Sabi niya sa mga gusto makipagdebate sa akin, puntahan niyo ako to sa Dipolog. Dipolog ba yun? Sa Buanga del Norte. Ako ba'y papupuntahin doon meron ako regular program. Sana si Cesar Miano tatanggap yan ng caller. Caller na mag-live siya, pasukin natin yung live niya, sasagot siya. Sana ganun si Cesar Miano. Sa pagkakaalam ko, hindi siya ganun eh. Wala tayong magagawa dyan kasi Cesar Miano. Wala tayong magagawa dyan sa buta na yan. Bakit? Wala. Ayaw niya patawag. Hindi siya ready for talakayan. Pabutayan pa naman tayo ng Mindanao, nasa Visayas tayo. At meron tayong regular program. Hindi ko to iiwan ng regular program ko. Puntahan lang siya doon. Ano mangyayari? Wala pa rin. Okay, Jel Yorica. Bro Jando, may nag-preach na pastor na pag may sakit daw ang mga tao na lumapit sa pari, tapos sinasabi doon ng pari, punta daw sa mga surhano. Surhano. Ewan ko sa inyo ang surhano, albularyo ba? Albularyo? Sa amin hindi po yan tinuturo. Sinasabi namin dito sa amin na maraming mga pare na hindi alam ang totoo na bawal lumapit sa mga albularyo. Bawal yon. Nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116, reject all types of veneration. Divination. Reject all types of divination. Yung albularyo, divination yun. Recourse to Satans or demons, i-reject lahat ng mga yon. Yung paglapit sa albularyo, i-reject lahat ng mga yon. Pero, Ay, nakauna. Ewan ko, wala siguro miyangay sa Sudan. Wala, hindi Tagaila yung Sudan. Egg. Pulig egg. Okay, so tuloy tayo sa hindi namin tinuturo dito na lumapit sa kung ang surhano ay albularyo, hindi namin tinuturo yan. Kung meron mang pari nagtuturo niya na kayo ay lumapit sa albularyo pag kayo merong sakit, walang alam yan sa Biblia.
Sa Biblia mismo, ayon kay Santiago, pag merong sakit ang sa inyo, ipatawag nyo ang pari ng Diyos. Ang albularyo, hindi yan pari ng Diyos. Pari yan ng mga fallen angels, na kanilang mga gabay. Sa totoo lang, ang mga SDA, lasa sa init, lasa sa init, lasa sa lamig. Baka siguro sala sa init, sala sa lamig. Gumamit ng mga history, pagpabor sa kanila, pero pagpabor naman sa Katoliko, sasabihin bias. Eto, tingnan ninyo ha. Buti napansin mo yan, Manolito, ginitaran. Ganito yan, Ayaw nila tayo magbasa Catholic Church founded by Christ. Sabihin nila, ang contributor niyan Katoliko natural, pabor sa inyo. Di ba? Pero nakapagtataka, ba't sila nagbabasa ng Encyclopedia Inquisition? Ang contributor Katoliko rin naman. Tingnan nyo ha. Inquisition, pinaniniwalaan nila, contributor Katoliko. Sabihin nila, tingnan ninyo ha, kayo nang nagsabi dito. Kung Catholic Church founded by Christ, di yung minwadya, Katoliko gumawa niyan. Ano ang tawag nyo sa ganyang klaseng utak? Sa amin sa Bisaya, tawag dyan, balimbing. Duplikara. Walang paninindigan, walang palabra de honor. No? Doon tayo ngayon kay... Hikasi! Tama! Mart Fernandez sa elementary ba yun, Hikasi? Hikasi, oo. Yan, naabutan ko sa elementary, Hikasi, oo. Sabi ni Inor Odelot, Bro JD, wala ka na sa YouTube. Meron naman po, kaso nga lang, hindi ko pa siya na-uploadan dahil, tingnan ninyo ha, bihira na nga lang ako makapag-live sa sobrang busy ko. Sa linggong ito, ilang beses ako nag-live? 2 lang. Noong nakaraang linggo, ilang beses ako nag-live? Wala. Nag-live lang ako, punto por punto, pero sa state to the point, wala na. Bakit? Sobrang busy. Pasensya na po kayo kung... yung YouTube ko, umandar pa naman yun Oo. Yung JDTV straight to the point, pag-subscribe lang po yun dahil paglipat sa balilihan siguro, baka magawan ko ng paraan yun. Huwag kayo magala, dahan-dahanan ko lagyan ng episode yun. Paki-subscribe na lang po yun para dumami ng mga subscriber ko po. At share nyo po yun yung mga videos po doon. Nandun po yung mga step by step na deliverance tutorial sa mga gusto matuto ng deliverance. Nandun po sa channel ko po. Step by step na deliverance tutorial. Okay, Peter Terpe, nawala na yung mga komento ni Pakana na may pagmumura. Yun na nga. Paano kasi? Lakas kumain ng baboy. Okay, ito si Angelo Sinisa. Ang mga scientist hindi yan naniniwala sa Diyos. Hindi naman lahat. Si Albert Einstein, scientist yun, naniniwala sa Diyos si Albert Einstein. Sino pa? Yung yung gumawa ng ilaw. Sino yung gumawa ng ilaw? Nakalimutan ko pangalan nun Si Albert Einstein, naniniwala sa Diyos yun. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. At di na ko naniniwala, majority ng mga scientists, di naniniwala sa Diyos. Di totoo yun. May sinubukan na doon si Jerome Almodovar, sinubukan ni Soriano. Saan ang ebidensya mo? Ang babasahin ba naman, atheist.com. Ano ba naman yan? Hindi pwede yung self-serving. Okay. Wala na? Wala na yata. Teka, meron pa pala. Ate, balik sa pinakauna. Okay, ito tayo sa Mart Fernandez. Bro Jando, ang mga tao hindi galing sa unggoy, mali yun. Talagang mali yun. Ang tao galing sa hayop kasi meron kasi silang klase-klaseng mga mukha. May kabayo, unggoy, may parang pusang mukha. Joke lang. Yung isa sa mga natin Ba't nasasabihin na ang tao galing sa unggoy? Meron naman mga ibang tao, kilala ko, mukhang kabayo.
namatay na nga yung komedyanteng yun eh. Isa sa mga sa mga komedyante sa mga gay gay comedy show. Kasamahan ni Natado, namatay na yun, yung buong kamao isinusubo sa kanyang bibig, pasok kaagad. Mukha yung kabayo. Hindi ako naniniwala na tao galing sa unggoy. Kaya nga, Darwin's theory. Kasi hindi pa napapatunayan. Okay, Isoy Suave, nagsutana ng mga pastor. Gusto siguro nila pare na tawag sa kanila. Ayun, di ba? Most of the scientists are atheists, sabi ni Junel. Most of the scientists, I don't think so. Hinanapan si Jerome Almodovar ng ebidensya na ganyan. Saan mo nabasa? Most of the scientists are atheists. Hindi nakasagot si Jerome Almodovar. Sabi niya, punta ka doon sa atheist.com. Hindi tinanggap ni Soriano kasi self-serving evidence yun. Dapat nung binigay siya ng ibang referensya na hindi galing sa kanila. Ng atheist, majority sa atheist is, a scientist is atheist. No? Elmer Legesta, good evening bro JD. Si Julito Daig hindi umiiyak. Nung natalakayan kayo, hindi umiyak pero ang mukha niya namumula parang high blood dahil sa butata. Si Julito Daig, kapag nasentrohan ko yan ng pagkasupalpal, nire-remove kami niyan. Nire-remove kami sa kanyang live. Dalawa nga kami ni-remove dun eh. Kami dalawa ni Eugene Gapo. Kalahin mo kami dalawa ni-remove niya dahil lang sa napikon siya sa amin. Ang naging resulta lang doon dahil doon sa bungang tinanong ni Eugene Gapo, anong bunga yung kinain ni Eva? Hindi siya nakasagot, ni-remove kami, nagtawanan kami dalawa. Yun lang ang reason, ni-remove kami niya. No? Gomer Lahinaw, si Jolito Daig yata ang umiyak bro dahil alam na ng mga tao na mali ang kanilang turo. Talagang alam, makalain mo, ginigiit niya na ang Roman Catholic daw atheist. Saan mo nabasa yun? Saan mo nabasa na Roman Catholic ay atheist? Wala namang ganun eh. O, sinong mali doon? Si Jolito. Oh, bro, huwag pumatol sa mga tao, si maasin, bunga nga, parang babae. Ikaw talaga ba rin, Macario? Na naman si Manolito Ginitaran, anak nga sa demonyo ang mga SDA, si Kristo ang patunay niyan. 1:44 at inamin na rin ng isang SDA na ang sinabihan sa talatang yan, mga Saturday Sabbath Keeper. Bukas, panoorin nyo po sa punto, ipopost ko po yun. Kanina, nakatalakayan kami dalawa ni Leomar Balasabas. Kasi sinabi niya kasi si Leomar Balasabas gumawa ng katang-isip na yun daw sinabihan sa 1:44, nagduminggista raw. Nagduminggista raw yung mga sinabihan sa 1:44. Tinanong ko siya ngayon, saan mo nabasa na yung mga Pariseyo na sinabihan sa 1:44 nagduminggista? Kumuha ng ibang talata, hindi naman Pariseyo ang tinutukoy. Hindi naman yung Pariseyo na sinabihan sa 1:44, alam nyo, natagalan pa kami. Tapos anong ginawa niya? Dahil nagpi-play ako ng mga patawa, pag ako natatanong, sinasabayan niya ng mga effects niya para hindi marinig yung aking tanong. Ha? Ako, nag-play ako ng mga tawa kasi yung tanong ko, hindi sinasagot ng tama, play ako ng tawa. Eh siya naman, habang ako natatanong, piniplay niya yung mga effects niya. Halatang galit. Ramdam ko yung galit niya ni Leomar Balasabas kanina. Yun ang topic namin. Saan mo nabasa na ang sinabihan sa 1:44 ay nagduminggista? Sabi niya kasi nagduminggista raw sila eh. Saan mo nabasa yun? Kumuha siya. Roma 16:17. Ating basahin, no? Roma 16:17. Sahin natin. O ito ba yung sagot sa tanong ko na saan mo nabasa na mga Pariseyo na sinabihan sa 1:44 ay nagduminggista? Ito yung talatang binigay niya. Ay, teka. Hindi ko pala na yung kabilang screen. Ito muna Bible. Ito. Sabi ganito, mga kapatid. Oh, yan ha. Itong
Roma ay liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Sino sinabihan niya? Yung mga Kristiyano na nasa Roma. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhin ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Sinong iwasan nila? Yung nanggugulo sa kanilang pananampalataya. Nasa Roma yung nanggugulo eh. Nasa Roma. Ang tanong ko kay Balasabas, saan mo nabasa na yung mga Pariseo sa 8:44 lumipat sa Dominguista? Ito binigay talata. Bakit? Sa Israel ba nangyari yan? O, yung bang nanggugulo sa mga Kristiyano sa Roma na sa Roma, ay yun ba yung mga sinabihan sa 8:44? Nahirapan si Leomar Balasabas, tumakbo na naman sa Gawados. Ganun pa rin eh. Malakyas 2:8. Ba't ka napunta sa Malakyas 2:8? Ang sinabihan ng 8:44 na si Kristo na, malaki na si Kristo nun. Tapos punta ka doon sa Malakyas 2, wala pang Kristong pinapanganak nun. Oh. So talagang talaga si Balasabas kanina. Kaya galit na galit. Habang ako nagtatanong, piniplay niya yung kanyang mga patawa. Feliciano Samo ng mga Sabbath keeper ay ang mga Hudyo na galit at tutol sa pangaral ni Kristo. Correct ka dyan. Correct ka dyan. Good evening, Bro JD. Kumusta mo ako kay Hamas, Maasin at Hezbollah Daig? Okay. Si Rochinet Belmonte. Gandang gabi pala, Bro Jando at ka-viewer. Aranjuez Raj, maayong gabi, Bro Jando. Lumotak Neneng. BLL po, Bro JD. Ha? Ano to? BLL o BII? Ano to? Hindi ko maintindihan. Good evening, Bro Jando. Watching from Cagayan de Oro City. God bless from Hubert Nases. Julie Basco, Junia Cañete. Salamat, bro, sa sharing. God bless us all. Mamaya naman after sa Rosary. Okay, sabi ni Boyet Albulario, Albulario pero Sorhano. Albulario pala yung Sorhano. Okay. Sino pa rito? Okay, Elmer Darama Abila. Silingan na mo na si Cesar Miano, bro. Patakaran man na siya og yaw-yaw. Gipanapi niya ang pulong sa Diyos. Hawod ka bakakon. Sabihin niyo si kapitbahay niya pala si Cesar Miano, pakisabi sa kanya na payag ba siya magtalakayan kami online. Kaming dalawa si Cesar Miano. Ipaalam niyo yan, payag ba siya na magtalakayan kami online. Brother Elmer, contact mo ko. Mag-message ka sa akin doon sa sa FB ko, JD Alabado. Tapos sabihin mo sa akin anong response ni Cesar Miano. Sabihin mo, talakayan kami online. Okay, Bro Jando, SDA by Bible alone. SDA by Bible alone. Pagkakaalam ko mukhang hindi pero sa kanila Bible alone daw sila eh. Pero dami binabasa din naman Bible. Di ba? Okay, shout out bro from Aranjuez Rads, William Uba. Uy! William Uba! Si Bubong! Kumusta ka na, Bong? Ito si William Uba, born ito na SDA. Sila yung pamilyang umampun sa akin nung ako'y naging member ng SDA. Pinagtawanan ako ni Bacalares na wala ron tinago chapter, pero si William Uba, yung tatay niya, sila minsan pag sirado yung pag di sila makapunta sa central chapter, doon sila pumunta sa tinago chapter. Yung tatay ni William Uba na si Pedro Uba na wala na po ngayon, matay na po. Elder yun ng central chapter. Yung tinago, hindi central chapter yun. Sa mga SD nang sabi, dapat sana dyan daw, sinabi mo na tinago central chapter, mali. Ang central sa amin, hindi yung tinago nasa central, sa tapat ng City Hall. Sabi ni William Uba, igo ko ana da. Na Bubong, wag ka nang makialam. Bubong, wag ka nang makialam, Bubong, kasi kaibigan kita, maliban na lang kung di mo na ako kilalanin kaibigan.
Okay, Alejandro Gutierrez Sonido Jr. Bro Jando, ask lang po, may nalalamay na Katoliko. Tapos may mga SDA na grupo na kiramay, nag-offer ng prayer at na nabaasa ng Bible. Okay lang ba yun, Bro Jando? Ang sagot ay hindi. Ang sagot ay hindi. Bakit hindi? Pag sila may lamay, bawal lang sa FD mangaral. Ha? Hindi okay yun. Pag tayo may lamay, nagre-request, pwede ba kaming mag-share ng salita ng Diyos? Pag sila may lamay, bawal lang sa FD mangaral. Ano? Masyado silang ano ba tawag dyan? Pamintaha. Okay, good. Nawala na naman ako. Okay. Ato. Julito Puliran, good evening Bro Jando, Manolito Ginitaran, kami ang unang nagtalakayan ni Balasabas Bro JD, hinamon niya ako ng debate. Kinasahan ko, sinaman lumaban. Kaya doon na lang ako nga tanong sa ginamit niyang talata na sabi niya mga Katoliko daw yun. Saan natin nabasa naman na yung sinabi sa 1:44 Katoliko? Tingnan mo kung ano klase managinip ang mga Sabadista. Ang sinabihan doon, mga Hudyong Sabadista yun. Anong Katoliko? Ay nako. Sinasabi ko na sa inyo, ha? Sabadista, sinungaling talaga yan. Okay. Good evening, Bro JD, watching from Davao. Boyet Pacquiao agad, good evening, bro, watching from Zamboanga City. Oliver Esparagosa, good evening, bro, watching from Jensan. Okay, sabi ni Elmer de Ramabila, yes, bro, ako ing na si Juan, si Elmer, si Sarmiano, nga magtalakayan mi online. Ano, sigurado musukol ba? Di na palargahon bago Mindanao. Punta pa ako ng Mindanao, meron ako regular program ito, iiwan ko to para lang sa kanya. Hindi tama yun. Good evening Bro Janto, napanood ko yan. Kanina talaga nahirapan si Balasabas, kaya ang ginawa niya, gumamit siya ng volume 8 para pang dahilan niya at pang distract niya. Talagang dinistract talaga niya ako. Bakit? Pinlay ko lang yung tawa na ito kasi yung tanong ko hindi sinasagot. Hindi ba? Tanong ako sa niya, sagot siya. Yung sagot niya, ang layo, kaya ko piniplate bilang pagtawa na hindi siya sumasagot. Anong ginawa ni Balasabas? During my questioning, nagpi-play ba naman ng nonsense? Halatang galit. Bakit? Nagsasalita pa nga ako eh. Inaano niya eh. Hindi siya sumasagot ng tama sa tanong eh. Halatang galit si Balasabas. Sabi ko, nasasaktan si Balasabas. Bawat pindot mo ng effect mo dyan, nasasaktan ka. Kalay mo, during my questioning, ginagawa mo yan, kabastusan yan. Yung pag-play ko ng pagtawa, hindi kabastusan to. Bakit? Kasi piniplay ko lang siya pagkatapos niyang sumagot ng hindi tama. Doon ko lang naman pinipindot, hindi ba? Kahit dito sa live ko. Pipindutin ko lang siya kung yung sumasagot sa tanong ko, hindi tugma yung kanyang sagot. Doon ko piniplay. Pero siya, during my questioning, piniplay niya ng walang reason. Talagang galit, yun ang bastos. Yun ang kanyang kabastusan. Okay, ang Couples for Christ, Bro Jando, pwede bang mag-offer ng prayer sa namatay na isang Katoliko? Yes, pwede po. Huwag lang kayong mag-lay hands, ha? Huwag lang kayong mag-speaking tongues, ha? Oh. Yung speaking tongues na tunay, yun ay okay. Pero yung speaking tongues na sinasadya, na pakunwari may speaking tongues, itigil nyo yan. Okay, no? Butis dayan church ng mga katauhan ng mga buhatan ng building nga simbahan o simbahan ng mga taong may... Lagi nilang pinipilit sa atin na yung atin daw iglesia daw building.
Sabi ko hindi. Yung iglesia, mga tao yun. Pero yung mga tao, kailangan nila ng building. Natural kung maulanan. Kung mabagyo. Naalala ko dati, yung isang pare during pandemic ba yun? Malakas ang bagyo, nagmisa siya, mga tao, wala ng tao sa simbahan niya. Misa pa rin siya. Meron pang post dun sa Facebook, nagko-consecrate siya ng ostia, binubomba na yung lugar niya, nagko-consecrate pa rin siya. Yung pastor, kayang gawin yon? Hindi. Yung pastor, yan pa ang unang tatakbo. Okay, good evening, Brother Jando, watching from Quezon Province. Give my regards to Hamas, Maasim at Taliban Daig. Nawala sa control si Balasabas kanina dahil alam niya ipit na siya. Gumagamit na ng mga talata na out of context at naging bastos na rin. Hindi na niya nakontrol ang sarili niya. Yun po ang nangyari kay Balasabas. Okay, 7-7 po. Kailangan po ako mag-prepare para sa punto por punto. Thank you po sa inyong lahat na sumubaybay ngayon sa ating programa. At maraming salamat po sa inyong lahat. And time to say goodbye, mga kapuntos. Bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!